Isang magandang hapon po sa ating lahat mga kaibigan, mga kasolid North. Tayo ngayong hapon ay magtatanim po ng direct seeding po para sa buto ng talong at saka buto ng pechay. Ito po ay galing po ng Pilipinas kasi po mayroon kaming kaibigan na galing po ng Pilipinas at saka siya ay bumili ng maraming iba't ibang uri ng buto ng gulay. So ako po ay humingi ng buto ng talong, yung mahaba, at saka itong buto ng aking pechay. So yun po yung ating tatanim po dito. Hindi na po natin kailangan ipunla. So ang gagawin po natin ay siguro ida-direct na po natin para hindi na po tayo magta-transplant balang araw. Okay po, panoorin nyo lamang po kung paano tayo maggawa. Bali kanina po ay naglinis na po ako sa ibang bahagi ng aking garden. Ipapakita ko mamaya yung aking nalinisan. At isa rin yun po sa isa nating tatamnan mga kaibigan.
marami pong naiwan. Ngayon po, ito po itatanim ko din po sa kabila. Ngayon po, magtatanim po tayo ng buto ng talong. Hindi na po natin ipupunla, ida-direct seeding na po natin. Kasi kung minsan po mga kaibigan, pag tayo po ay nagpunla at tayo po ay naglipat, kung minsan po ay naaabala po yung paglaki ng mga pananim po natin gaya ng pitgay. Lalo po ngayon dito ay sa aming garden na ating tinataman ay disyerto. Yung buhangin po kung minsan po ay matagal po bago makarecover yung aking mga tinatransplant po na mga gulay. So kailangan alagaan ng mabuti. Kaya naisip ko mas maganda, subukan ko na rin na mag-direct seeding na lamang po, hindi na po tayo kailangan magpunla. Kaya ganun itong gagawin po natin para hindi na po tayo kailangan mag-transplant balang araw. Ngayon ganun din po itong ating talong po. Ida-direct seeding na po natin, gawin lang po natin siguro every 2 feet ay maglalagay tayo ng buto para malalayo po siya.
Ah, ayun. Aywa, mahisin. Aywa! Ano ko ay? Yung po, ang gagawin po natin, ihasik na po natin yung buto ng pechay, saka po natin takpan. Kasi po para po hindi po tangayin ng mga langgam. Kasi kung minsan pag nakalutang lang or nakapatong lang siya sa buhangin, kung minsan po ay tinatangay po ng langgam. So kailangan po natin ito ay takpan para hindi po nila tangayin. Okay po, marami pa rin po ito. Ayun o, marami po. Malilit lang po ang buto ng pechay pero pag ito ay tumubo ay ang lalaki po. Ayun o. Ayan po. Tapos na. Ito po ay mayroon pa pong naiwan ko konti. Tatanim ko po ito sa sunod. Tapos ito po ay buto ng yung pong talong na mahaba. Bali mayroon pa po akong buto doon na binigay sa akin ng kaibigan kong Indiano. Iba-ibang uri po ng gulay. Mayroon po yung spinach. Yung buto ng spinach. Tapos may buto po ng labanos. Ayan. Kaso hindi na po magkasya dito sa aking garden kasi pag ito ay aking ilalagay po lahat dito ano na po, masyado na pong dikit-dikit po yung aking mga pananim. At pag itong aking kamuting baging po ay nag-umpisa na pong magtalbos, matatakpan din po lahat yung mga tanim po iba. So ganito na lamang po. Tapos yung mga tanim ko po mga sitaw, yung mahaba at saka maiksi po ay inaantabayaran ko na po na sila po ay tumubo mga kaibigan. Ayan po. Tamang-tama po ngayon ay makulimlimang panahon kaya po ako ay maaga nakapag-garden mga kaibigan. Malamig pong panahon. So ngayon araw ng Biyernes, araw ng ating pamahinga, araw ng ating day off. So tayo po ay nakapag-garden. Nakapagtanim po tayo, nakapag-linis ng ating garden at syempre naayos na po natin yung ibang mga damo yan. Gaya po nito ay nalinisan ko na po gaya nung nakaraan ay medyo maduma po. Pero ngayon po ay okay na po siya, malinis na po. Mga kaibigan, ito po yung dati ko pong garden.
Pero ito po ay na-demolish na, dala po ng ito ay nakitaan po ng ahas, kaya pinatanggal po ng aming kampos. Pero may naiwan po ng mga puno ng malunggay, at ayan po ay unti-unti ko pong dinidiligan hanggang yan po ay nakasurvive. Ayan po, pwede na po itong kuhanan. Ito ay tinanggalan ko na po ano po dyan, sanga-sanga, para po makapag-concentrate siya po dito. Tapos ito pa po, ayan, malaki na po itong puno nito. Ginawa ko po ay pinutol ko na po dito ito, kasi po masyado na pong mataas, para po makapag-concentrate po siya sa kanyang ano po, sanga. Ayan po, pwede na pong kunan yan, pwede na pong isawag yan po sa munggo. Tapos dito pa po, mayroon pa dito. Ito naman po ay kinuhanan ko kanina, pinutol ko po ito. Ayan, kasi po ito ay pinahingi ko po sa ating kababayan, kasi humingi po ng itatanim niyang ano po, malunggay. So ito po punitulong ko. Ito naman po ay hindi worry, kasi siguradong dito po ay tutubo pa po yung mga panibagong usbong. Ito pa po, may naiwan pa po siya dito. At isa pa po dito ay ito po. Yan. Ito pa po siya. Yan. Langan lamang po at nasira na yung ibang ano niya, sanga niya. Tapos yung mga ibang dahon niya po ay natutuyo. Kailangan po itong ano, kailangan po ito ay madiligan. Ayan siya, didiligan ko po ngayon. Bali ito po siya. Ang tanim ko pong malunggay na ito ay galing po ito ng Pilipinas, sa ating bansa. Nung ako'y nagbakasyon, matagal na po, 2016. Kasi dumating po ako dito sa Saudi 2014, nagbakasyon ako after 2 years. Kumuha po ako ng buto, ayan po yung aking tinanim. Dati po yung garden ko po dito ay ang dami pong puno ng malunggay dito. Langan lamang po yun nga po, na-demolish nila po ng nakitaan po nila ng ahas. Kaya bilang pag-iingat, tinanggal po nila, at yan lang po naiwan yung mga puno ng malunggay. Hindi po siya totally nawala, ayan po ay tumubo. So yan po ay dinidiligan ko, at yan naman po ay kinaya po niya yung taglabing na dumaan. Ngayon po ay mainit ng panahon, so kailangan na po na talagang madiligan, mga kaibigan. Ayan. Okay. Didiligan po natin to. Mayroon naman po ko dyan ng timba na pwedeng gamitin para ito ay madiligan. Queen. Mga kaibigan, ito po ay puno ng ubas. Nag-umpisa na po silang umusbong pagkatapos po ng taglamig. Yan po ay nawala lahat ng dahon ngayong tag-init na. So nagsimulang umusbong ang kanilang dahon. Kasabay po nito ay pag-usbong ng kanilang bulaklak. Ganyan po ang ubas. Ano naman doon sa bandaroon, yan naman po ay yan, ito po ay mga puno po ng dates. Yan, bakit nagano, yung bandaron po ay puno po ng dates po yan, yung malaki. Tapos dito naman po sa kabila ay puno yan po ng olive tree. Olive tree po yan. Ayan, ganito po ang garden po dito po sa Saudi Arabia. Mas okay pong magtanim dito po sa Saudi Arabia pag tag-init, dala po ng wala silang problema po dito sa tubig, dahil nga po maraming tubig. Ang source ng tubig po nila ay yung tangke po na yun, nasa taas. Ayan po, pababa po yan, kaya dito po ay magaganda po yung mga pananim po nila. Ayan, puno ng mga ubasan, puno ng dates, at saka mga olive tree. Kaya po buhay na buhay po yung kanilang taniman po dito. Kahit po sabing disyerto, pero pag ang halaman po ay alaga po sa tubig, talaga pong nabubuhay, mga kaibigan.